Moses Moody isasakripisyo ng Warriors para kay LeBron James. At Jonathan Kuminga wala pa rin kumukuhang team. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung NBA fans ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Tara simulan na natin! Habang patuloy na pinapangarap ng Golden State Warriors ang pagkuha kay LeBron James, isang malaking desisyon ang maaaring gawin ng front office para magkaroon ng mas malaking tsansa na mapirmahan ang 4 na beses na NBA MVP. At ang pangalan na ngayon ay lumulutang bilang posibleng isakripisyo ay si Moses Moody. Ayon kay Bobby Marks ng ESPN, isa sa pinakamadaling paraan para magkaroon ng dagdag na salary cap flexibility ang Warriors ay ang pag-trade kay Moody. Sa kasalukuyan, limitado ang salary cap space ng Golden State dahil sa laki ng kontrata ni Stephen Curry, Kristaps Porzingis at iba pang veterano, hirap silang gumawa ng malaking offer kay LeBron James. Ngunit kapag na-trade si Moses Moody at ang kanyang $12.5 million na kontrata, magkakaroon ng mas malaking espasyo ang Warriors sa ilalim ng salary cap. Ayon sa ulat, kung matrade si Moody at pumirma si Draymond Green sa kontratang nasa pagitan ng $20 hanggang $22 million, magkakaroon ng Warriors ng kakayahang magbigay ng humigit kumulang $6 million na offer kay LeBron James habang may sapat pa ring pondo para makapirma ng iba pang veteranong manlalaro sa minimum contracts. Sa kabila ng kanyang season-ending knee injury noong nakaraang taon, nananatili siyang batang wing na may malaking potensyal. Kilala siya sa kanyang haba ng katawan, depensa, athleticism at kakayahang tumira mula sa labas. Dahil dito, inaasahang may mga kuponang handang kumuha sa kanya kaya hindi siya basta-basta ipamimigay ng Warriors ng walang kapalit. May isa pang dahilan kung bakit posibleng maging makatuwiran ang trade. Kung sakaling dumating si LeBron James sa Golden State, mas lalo lamang liliit ang papel ni Moses Moody sa rotation. Sa halip na manatiling reserve sa Warriors, maaari siyang magkaroon ng mas malaking oportunidad sa ibang koponan. Gayunpaman, wala pang kasiguraduhan ang lahat ng ito. Patuloy pa ring lumalabas sa mga ulat na hindi na kasing lakas ng dati ang tsansa ng Warriors na makuha si LeBron James dahil nananatiling malalakas na karibal ang Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers at Miami Heat. Pero malinaw ang mensahe ng Warriors, handa silang gumawa ng mahihirap na desisyon, kabilang ang posibleng pagbitaw kay Moses Moody kung iyon ang magiging susi para mabuo ang pinapangarap na tambalan ni Stephen Curry at LeBron James. At sa kabila ng sunod-sunod na ulat na mas lamang na ngayon ang Cleveland Cavaliers at Miami Heat sa paghabol kay LeBron James, mukhang hindi pa rin tuluyang nawawala ang tsansa ng Golden State Warriors. Sa katunayan, may bagong update na muling nagbigay ng pag-asa sa Warriors fans. Ayon kay NBA insider Jake Fisher, nananatiling isa ang Golden State sa mga kuponang aktibong kasali sa paghabol kay LeBron ngayong free agency. Sa kanyang panayam sa Bleacher Report habang ginaganap ang NBA Summer League, sinabi ni Fisher, "Sa tingin ko, ang Warriors ay kasing aktibo pa rin ng ibang teams sa paghabol kay LeBron James." Dagdag pa niya, bagamat napakagandang kwento kung babalik si LeBron sa Cleveland o muling magsasama sila ng Miami Heat, hindi pa rin dapat isantabi ang posibilidad na mapunta siya sa Golden State. Ayon kay Fisher, ang ideya ng pagsasama ni LeBron James, Stephen Curry at Draymond Green sa iisang kupunan ay isa pa rin sa pinakamalalaking kwento sa buong NBA. Hindi lang ito tungkol sa basketball. Isa rin itong dream team na may napakalaking entertainment value, katulad ng ipinakita ni Curry at LeBron noong pinangunahan nila ang Team USA sa Olympic gold medal. Dahil sa chemistry na ipinakita nila sa international stage, marami pa rin ang naniniwalang maaari itong maulit sa NBA kung pipiliin ni LeBron ang Warriors. Sa ngayon, wala pa ring malinaw na pahiwatig kung ano talaga ang nasa isip ni LeBron James. Ngunit ayon sa ulat ni Fisher, isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang laban para sa Golden State Warriors. Samantala, kahit papalapit na sa edad na 42 si LeBron ngayong Disyembre, nananatili pa rin siyang isa sa pinakamahusay na manlalaro sa liga. Noong nakaraang season kasama ang Lakers, nagtala siya ng 20.9 puntos, 7.2 assists at 6.1 rebounds sa loob ng 60 laro. Patunay na kaya pa rin niyang maging pangunahing sandigan ng isang championship contender. Habang wala pang opisyal na desisyon si LeBron, patuloy na naghihintay ang Warriors at handang gumawa ng susunod na hakbang kung sakaling magkaroon ng pagkakataon. Ang tanong ngayon, matapos ang pinakahuling update na ito, sa tingin ba ninyo ay may tsansa pa ring piliin ni LeBron James ang Golden State Warriors o tuluyan na ba siyang babalik sa Cleveland
o lilipat sa Miami. At ngayon, sa loob ng ilang taon, maraming Warriors fans ang naniniwala na si Steve Kerr ang dahilan kung bakit hindi tuluyang sumabog ang talento ni Jonathan Kuminga. Marami ang nagsasabing kulang ang pagkakataong ibinigay sa kanya sa Golden State at kung nailagay lamang siya sa tamang sitwasyon ay maaari sana siyang maging isa sa mga susunod na NBA stars. Pero ngayong free agency, tila unti-unting pinatutunayan ng nangyayari na maaaring tama ang naging pananaw ni Steve Kerr. Halos 2 linggo na ang lumipas mula nang magsimula ang free agency, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring bagong kontrata si Jonathan Kuminga. Isa ito sa mga pinakamalaking sorpresa ngayong off-season. Mas lalo pang naging kapansin-pansin ito matapos hindi i-exercise ng Atlanta Hawks ang kanyang $24.3 million team option kaya naging unrestricted free agent siya. Kung talagang nakikita ng Hawks si Kuminga bilang future star ng kanilang koponan, malamang ay hindi nila basta-bastang pinakawalan ang ganoong kontrata. Sa ngayon, ang tanging naiulat na konkretong alok kay Kuminga ay mula sa Los Angeles Lakers. Ngunit hindi rin ito ang inaasahang malaking kontrata. Ayon sa mga ulat, 2 taon at $20 million lamang ang iniaalok ng Lakers, malayo sa halaga na inaasahan ng marami para sa dating number 7 overall pick. May interes din umano ang Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers at maging ang Atlanta Hawks para sa posibleng pagbabalik niya. Ngunit hanggang ngayon, wala pang kopo ng handang magbigay ng malaking long-term contract na magpapakita ng paniniwala na kaya niyang maging pangunahing bituin ng isang franchise. Isa ito sa dahilan kung bakit sinasabi ng ilang NBA analysts na maaaring tama si Steve Kerr sa naging paghusga niya kay Kuminga. Hindi dahil kulang siya sa talento, kundi dahil maaaring mas akma talaga siyang maging isang high-level role player kaysa isang pangunahing superstar. Kung talagang naniniwala ang Lakers na si Kuminga ang isa sa magiging pundasyon ng kanilang kinabukasan, maaari sana nila siyang inuna bago gumastos para kina Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili at Colin Sexton. Sa ngayon, ang pinakaposibleng paraan para makakuha si Kuminga ng mas malaking kontrata ay sa pamamagitan ng sign and trade. Ngunit ayon kay NBA insider Jake Fisher, wala umanong interes ang Atlanta Hawks sa ilang kontratang iniaalok ng ibang koponan, kaya nananatiling mahirap maituloy ang anumang trade. Habang tumatagal ang free agency, mas lumalakas ang pananaw na maaaring tama ang naging desisyon ni Steve Kerr noong nasa Warriors pa si Kuminga. Matatanda ang naglaro si Kuminga ng 278 games sa loob ng halos 5 season sa Golden State bago siya na-trade sa Atlanta kapalit ni Kristaps Porzingis. Ngayon, ang dati niyang hinahanap na mas malaking oportunidad ay nasa harap na niya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kopo ng handang ibigay ang kontratang inaasahan niya.